Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, Scorpio, ang presensya ng buwan sa Libra ay nagbibigay liwanag sa iyong emosyonal na mundo. May kakaibang alindog at lalim sa iyong personalidad na hindi maikakaila, isang enerhiyang nagdadala ng misteryo at pang-akit sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong likas na pagiging matindi at maalalahanin ay nagiging mas matingkad ngayon, kaya't mas makikita mo kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga interaksyon. Ang bawat kilos at salita mo ay may lalim at intensyon, kaya't madali mong nadadala ang atensyon ng iba, ngunit kasabay nito ay maaaring magdala rin ito ng mas matinding emosyonal na responsibilidad. Kung minsan, maaaring mapansin mong nagiging mas matalas ang iyong pakiramdam sa emosyon ng iba, tila ba nararamdaman mo ang kanilang iniisip at nadarama kahit hindi nila ito sinasabi. Ang ganitong klase ng enerhiya ay maaaring gamitin sa positibong paraan, upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay, o upang makahanap ng mas malalim na kahulugan sa iyong sariling emosyon at damdamin. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalawakan na suriin kung paano mo ginagamit ang iyong emosyonal na lalim upang bumuo ng koneksyon sa iba. Ang iyong likas na kakayahang makaunawa ng damdamin ng ibang tao ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang abilidad na makabuo ng matibay na ugnayan, ngunit kasabay nito, maaaring dalhin ka rin ito sa isang mabigat na emosyonal na estado kung hindi mo ito magagabayan ng tama. Maaaring may mga pagkakataon na masyado mong dinadala ang bigat ng damdamin ng iba, at dahil dito, maaaring makaramdam ka ng pagkaubos ng enerhiya. Mahalagang matutunan mong balansihin ang iyong damdamin at hindi hayaan itong maging hadlang sa iyong personal na kapayapaan. Subukang bigyan ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong sariling emosyon habang patuloy kang nagbibigay ng suporta sa iba. Ang pagiging sensitibo sa emosyon ng ibang tao ay isang napakagandang katangian, ngunit hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng bigat ng kanilang mundo. Ngayon ay isang araw ng pagpapagaling at pagpapanibago ng enerhiya. Ang kosmos ay nagdadala sa iyo ng pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga relasyon, ang mga ugnayang bumubuo ng iyong mundo at nagbibigay ng direksyon sa iyong puso. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan na kailangan mong ayusin? Mayroon bang sugat sa puso na hindi mo pa hinayaang gumaling ng buo? Ito ang tamang panahon upang bigyang pansin ang iyong emosyonal na kagalingan. Ang pagharap sa mga hindi pa nalulutas na damdamin ay maaaring mahirap, ngunit ito rin ang susi upang makalaya ka sa mga bigat na maaaring pumipigil sa iyo sa iyong patuloy na paglago. Huwag kang matakot na harapin ang mga emosyong maaaring matagal mo nang iniiwasan. Kung kinakailangan mong makipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap upang maibsan ang isang hindi pagkakaunawaan, ngayon ang tamang panahon upang gawin ito. Ang katapangan sa pagharap sa katotohanan ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas upang magpatuloy sa buhay ng mas magaan at mas buo ang iyong kalooban. Pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong tahanan at ang kapayapaan na naidudulot nito sa iyong kalooban. Ang iyong tahanan ay hindi lamang isang lugar kung saan ka nagpapahinga kundi isang santuaryo para sa iyong kaluluwa. Ang pag-aayos, paglilinis, at pagbibigay pansin sa iyong paligid ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaayusan, kundi pati na rin sa paglikha ng isang kapaligiran na nagpapayabong sa iyong katahimikan at kasiyahan. Habang inaayos mo ang iyong tahanan, subukang magmuni-muni kung paano ito nakakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan.
Ang isang maayos at mapayapang paligid ay maaaring magdala ng mas malalim na harmonya sa iyong isipan at damdamin. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong pisikal na kapaligiran, mas mapapadali mong mapanatili ang isang malinaw at kalmadong kaisipan. Minsan, kahit ang simpleng pagbabago sa ayos ng iyong silid o ang pagdaragdag ng mga halaman sa loob ng iyong tahanan ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong pangkalahatang enerhiya at pakiramdam. Ang impluwensya ng buwan ay nagpapalakas ng iyong kakayahan sa pagsusuri at introspeksyon. Huwag matakot lumalim sa iyong emosyon at pagnilayan ang mga bagay na maaaring nagpapagulo sa iyong isip. Ano ang mga katanungang matagal mo nang iniiwasan? Ano ang mga damdaming nais mong unawain ng mas maigi? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang pagnilayan ang iyong kalooban, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga desisyon at mas lalalim ang iyong pangunawa hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagninilay-nilay ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo sa isang lugar na komportable ka, o kaya naman sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang journal kung saan maaari mong ilabas ang iyong mga saloobin ng walang pangamba. Kapag mas nauunawaan mo ang iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang tamang direksyon sa iyong buhay. Mahalaga rin na magtiwala ka sa iyong intuition. May malakas kang pakiramdam sa mga bagay-bagay, at kadalasan, ang iyong gut feeling ang nagtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Kung may bagay kang pinaghihinalaan o nararamdaman mong hindi tama, pakinggan mo ang iyong sarili. Gayon din, kung may nararamdaman kang positibong enerhiya patungo sa isang bagong oportunidad o relasyon, huwag kang mag-atubiling yakapin ito. Ang iyong kakayahang makiramdam ay isang biyaya na magagamit mo sa mas matalinong pagdedesisyon sa buhay. Ang pagtitiwala sa iyong sarili ay isang susi upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, sigasig, at pasyon, mga katangiang natural na nasa iyo. Ang pagsusuot o paggamit ng kulay na ito ay makakatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at determinasyon. Samantala, ang itim ay kumakatawan sa misteryo at proteksyon, isang paalala na minsan, ang pananahimik at pananatiling lihim sa ilang bagay ay isang paraan upang mapanatili ang iyong kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 38. Ang 7 ay isang numero ng espiritual na paglago at katalinuhan, ang 11 ay sumisimbolo ng inspirasyon at intuisyon, at ang 38 ay tanda ng kasaganaan at personal na tagumpay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong araw o bilang gabay sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili mong emosyonal at espiritual na pangangailangan. Maglaan ng oras sa sarili mo, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang journal, pagmumuni-muni, o simpleng pagpapahinga ng walang iniisip na alalahanin. Mahalaga rin na bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang mas lalo mong maunawaan ang iyong mga damdamin at hangarin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong naging mga karanasan at damhin ang mga pagbabago sa iyong emosyon. Ano ang iyong natutunan sa araw na ito? Ano ang iyong mga nadama na maaaring maging susi sa iyong patuloy na pag-unlad? Ang pagpapahalaga sa iyong sariling damdamin at proseso ng paghilom ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas balanse at mas masayang buhay. Scorpio, tandaan mo na ang iyong emosyonal na lalim ay isang regalo na nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunawa at magmahal ng buong puso. Huwag mong katakutan ang iyong nararamdaman, sa halip, gamitin ito bilang gabay sa paggawa ng mas makabuluhang koneksyon at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito at gamitin ito upang magdala ng liwanag, paglilinaw, at kaginhawaan sa iyong puso at isipan.
Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.